Diba? So kukunin natin ang panig ng LTO, tatangkain din natin kunin ng SAIC kasi ang pinakamabigat doon syempre yung sinasabi nila na ni Marvel Buena kanina na ang daming hiningi sa kanila requirements. Sabi ng DOTR, hindi raw sila napagbigyan pa rin ng magkaroon ng pagpaparehistro. Pero ang isang pangamba yung sinasabi niyang payola scam. So kunin natin ang panig ng LTO sa pamagitan ng kanilang chief na si Assistant Secretary Marcos Lacanilao. Magandang umaga, ASEC. Live po kayo sa Double B TV at sa DZBB. Good morning po, ASEC. Magandang umaga po, Ma'am Weng, Sir Weng. Magandang umaga sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig sa inyong programa. Yes, sir. Medyo mabibigat yung allegations na binitiwan nito si Ginoong Marvel Buena kanina na Manibela. Una, kaya pasasagutin po namin kayo. Una, sabi niya ay may 20 naka-impound sa inyong central office just East Avenue. Pinaguhuli daw po ito. Tapos sila pinagmumulta ng 12,000 pesos. Kinukuha ang kanilang lisensya at higit sa lahat may payola scam daw po. Hindi, hinuhuli sila pag hindi sila nakakapagbigay ng 2,500 or 5,000 kada linggo. Okay, ganito po yan. Last week po, may mga nahuli po kami na empleyado po ng LTO. Unang-una ho yung nandito sa central office, yung sa seminar. Nahuli po namin 2 empleyado tsaka yung gwardiya na nanghihingi talaga doon sa mga jeepney operator. Jeepney driver, sorry. Then, yun naman pong mga regional, may problema po sa mga regions eh. Yung regional director po namin, na-identify ko 2 regional director na nanghihingi ng monthly sa mga transport group. Yun po ito, inaksyonan po namin kaagad, sinampahan po ito ng kaso sa ombudsman. Ngayon, may recommendation po kami dito na i-relieve na. Kaya lang, inakyat po namin, wala po sa power ko yung pag-relieve, nasa DOTR. So inaantay ko lang po yung action yung magiging desisyon ng DOTR. Dinaan lang po ni DOTR Secretary Lopez sa legal para po walang, kumbaga, tamang proseso lang. So sa amin po, yung mga kiniklaim ng Manibela, hindi ko po maiaalis. Talagang meron pong problema. Kaya po nagre-reform po ako sa LTO. Kaya nga po binigyan din ako ng direktiba ni Secretary Banoy na mas paigtingin o mas laliman kung paano mahanap ito mga to. In fact po, meron sinabi ang Manibela na isang enforcer namin na yun nga, ginigipit sila. So antimano po last week, nirelieve ko rin po last Friday yung enforcer. So para maimbestigahan yung mga kanyang mga concern. Kami naman po, ma'am, sir, open naman po ang LTO. Nagre-reform po kami lahat ng paraan. Kaya lang 8,000 po ang empleyado ng LTO. So talagang sinisinsinan ko yung paghahanap sa kanila, pag-reform. Pero kailangan ko rin ng tulong ng taong bayan dyan. Kasi kahit sila, kahit yung Manibela at ng mga ibang transport group, sabihin nila kung sino po yung nanggipit. So, willing naman kaming hulihin yan at ihilera yung mga yan. Nakakalungkot na from your end, kayo mismo ang nagsasabi sa amin na confirmed yung reklamong ito na Manibela. Although ginagawa na ng paraan. Bago lang kayo sa posisyon na ASEC, ibig sabihin long before you, bago ka pa mapunta dyan, ano na yan, kumbaga ay ugali na sa loob ng LTO. Meron po, ma'am, meron. Kaya ako rin po mismo nakahuli, ma'am. Hindi ko naman pwedeng sabihin wala, pero meron. Kaya talagang hindi lang po maliit na empleyado, ma'am. Umabot nga po sa regional director eh. Kaya po ganon po katindi. Yung regional director nga, ma'am, 7,000 kada buwan eh. Tapos ini-stikiran niya. Ganon katindi, ma'am. Tapos pag hindi nagbigay, pinapahuli niya. Yes, ma'am. Ganun na nangyari. May complaint po sa ombudsman yan. Na kinausap ako ng transport group. Sabi ko, idiretso nyo na sa ombudsman kasi hindi to po pwedeng ba't hindi ginagawa niya, ma'am? Ultimo nga yung JO, ma'am. 3 months advance, 3 months na sahod ng JO, kinukuha. Anong JO? So, pupunta? Job order? Job order. Talaga? Oo, ma'am. Sahod so, nino, sino yung mga may job order po? Sa LTO po kasi marami kaming job order. Yung iba na empleyado namin job order. So anong nangyayari, ma'am? Ano ang pupuntahan ng job order? Makukorap yan. Ibiro nyo 3 months na sahod, kakainin na lang ng tao, kinukuha nila. Ganon ka, sabi ko nga, sorry, pero ganon ka demonyo yung ginagawa. ASEC, yan ay sabi nyo, ilan pa lang po yung binanggit ninyo na involved sa
korupsyon, katiwalian, irregularidad dyan sa LTO. Pero sabi nyo 8,000 mahigit ang inyong empleyado. Anong balak nyo para linisin nyo yung ganyang ugali? Sa tradisyon ba yan? O kalokohan sa loob po na inyong tanggapan? Ma'am, kailangan puspusan talaga. Mas palakasin. Kaya anong pagpasok ko, may dala ho akong, may sarili akong intelligence unit na dala, pwera pa yun nasa loob, para malocate ka agad. Hindi niyo ba kailangan ng top-to-bottom revamp? Kailangan po, ma'am. Actually, ginagawa ko na po ngayon. Kaya lang, ma'am, sa mga regional director level, nasa power po ng DOTR. So, ang recommendation lang sa amin, ininakyat ko na sa kanila, pero ngayon, nasa legal na po. So, hopefully, lumabas na po yung decision yan. Okay. Mapunta lang ako, at least pwede nyo tutukan kasi nag-uusap naman ho tayo doon sa programa natin sa Apon at marami ako yung plano para dyan sa LTO. No? Mapunta lang ako doon sa mga issue naman na hinaing itong mga nagrally kasama ho itong Maribela. Yung po namang panguhuli ho sa kanila, yung non-renewal ng kanilang prangkisa. Ito po mga nagpo-protesta ho ngayon, hindi bumiyahe, apektado kabuhayan nila eh. Hindi naman natin pwedeng isang tabi lang ang kanilang concern eh. Kasi tama wala. Tama. Actually, Sir Weng, tama po kayo eh. Yung procedure po may problema eh. Biro nyo, napepending sila sa hindi po kami nagtuturoan, sir. Kaya lang sa amin kasi sa LTO, malinaw naman po kasi kung saan yung paano yung sa renewal na registration. Napepending po sila kapag yung naantay nila yung consolidation nila tapos yung PA sa LTFRB. So hindi po sila narirehistro. So sa amin, kaya nga nag-anyaya ako sa kanila na mag-usap para ma-resolve kung paano talaga ito. Kasi wala po paikot-ikot eh. Hindi naman natin sila masisi kasi naghahanap buhay sila. Paano papakain nila sa mga anak nila? So kami naman sa gobyerno, kailangan talaga namin ma-resolve kung ano po talaga yung pagkukulang. ASEC, may balak ba kayo makipagdialogo sa grupo ng Manibela para once and for all, tuntunin ang problema po? Kasi ang sabi ni Mar Valbuena, ito ay problema ng lahat ng public transport, lalo na sa hanin nila na may jeepney operators. Opo naman. Go ahead po. Sorry, Mama. Sorry. Nakat kita. Sorry. Okay lang po. Yes, willing po ang LTO na makipagdialogo sa kanila. Hindi lang sa kanila, pati po doon sa mga ibang transport group na para po mai-address. Kasi nakikita ko po yung mga problema unti-unti kagaya nito na nangyari sa kanila. Last week nga, ma'am, meron din akong sinibak na enforcer, biruin nyo, ang babaw-babaw ng violation, worn out tires, tsaka brake, yung taillights, sira, in-impound. Kaya hindi po ako pumayag doon. Kaya ako mismo, nagsabi, i-release nyo yan. Kasi hindi dahil sa, kasi, ma'am, Pilipinas tayo. Alam naman natin kung gaano kahirap. Anong bata ako bumibili ng gulong ng kotse ng tatay ko. Mahal talaga. So, sana kaya nga po, nung malaman ko po yun, pinaano ko po talaga. Kasi sa tama lang, kumbaga pantay din. Sana alam ng ng enforcers ninyo kung ano yung talagang worthy na i-impound ang sasakyan. Kasi ibig sabihin nun, ilang araw na mawawala ng hanap buhay yung super at operator na tinukunan ng sasakyan. Baka kailangan ng seminar yan ulit. Diba? Para ano ba yung mga violation? Yung mismong tao nila ng LTO. Yun po ang ginawa ko kaagad, dinirelieve ko po siya kasi parang siguro merong pong hindi katwiran kasi yung sinasabi niyan road safety. Para sa akin, sir, hindi katwiran yun Alam naman po natin na Pilipinas to, may mga pagkakataon na hirap talaga yung mga kababayan natin. So, yun nga yung sinabi ko nung unang pasok ko, sir, tulungan natin sila hindi natin sila gipitin. So, ituro sa kanila kung paano yung mga ganung bagay, sir. Kaya antimano, sir, nirelieve namin. Okay. Maganda yan. Ito, ASEC, baka nasa LTO ang susi para baka magbago ang isip kung ngayon pa lamang meron na ho kayong plano na kausapin ang grupo siguro ngayong hapon. Pero I think kailangan buong DOTR, baka Secretary Bani, diba? Kasi pati yung prangkisa na sinasabi po sa ASEC na tumupad na kami sa requirement na hiningi sa amin. Pero hanggang ngayon hindi kami binibigyan ng registration o kahit provisional authority man lang para hindi kami mahuli ng mahuli, di ba? Yun na nga po. Okay, ano yung kwento doon sa 20 naka-impound na sasakyan dyan sa inyong central office? Totoo po yun? Wala pong hindi, ang pagkakaalam ko po sa record, wala pong hindi po 20. May mga nahuli lang po kami, iilan lang po. Yun nga pong
pagkakaalam ko, jeep siguro mga 5 o 6. Yung iba po na-release ko na. Pero sinecheck ko pa po ngayon, marami po kaming nahuli yung mga van. Yung mga kolorom na van na talagang wala pong mga prangkisa. Mahigit 20 po. Mga yan yung UV. parang UV Express. Opo, wala po talagang ano po yon, mga mahigit 20 yun eh. Opo, Yun talaga violation na mabigat yun, kolorom Asek. yun. Oo, kolorom. Opo. Magkano na po bang multa Pero sa kolorom ngayon? Ang ano po, ang van 200,000, ang bus po 1 million. 1 million. Per day ba yun ang violation? Ano po yun, ma'am? Per day ng violation yun, hindi naman. Hindi naman po. Isang Yun huli, lang po, basta yun isang lang. huli. Oo. Alright, sige. Okay, so Opo, isang huli po. kailan Opo. may plano kayong dialogo na pwedeng buksan ngayong araw? Siguro Opo, bukas. nag-i-invite po ako sa lalong madaling panahon kung po pwede. Ngayon nandito po ako sa opisina, willing naman po kami makipag-usap para po ma-resolve kasi kita ko na ho kung nasaan yung problema. Tawagan nyo na lang po siguro yung grupo ng Manibela para direkta na kayo Tama. mag-usap. Baka magbago kasi yan na hindi na matuloy yung 2 araw pa. Kasi marami yung mga na-stranded. Hindi natin pwede ismuli lang yung mga na-stranded. Kahit 10 yung na-stranded, apektado ang kanilang buhay rin. Asek, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng panahon sa amin. Thank you po, Asek. Anytime po. Good morning, sir. Yan po, si Assistant Secretary Marcus Lacanilao, ang Chief po ng Land Transportation Office.